Sa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po tayong tumayo bilang paggalan po natin sa salita ng ating Panginoon. Ito ba yung pangbukal? Ayan po. Muli ko pong basahin yung ating pong teksto sa 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Babasahin ko po sa New International Version. We know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita natin pong nabasa, maaari na po kayo umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ang paksa ng mensahe ng Panginoon, knowing God. Yung mga nakakakilala sa Diyos. Bawat isa po ay nagsasabing kilala nila ang Panginoon. Ilang beses na nating naririnig sa mga iba't ibang klase ng tao that they believe in God, naniniwala sila na mabuti ang Diyos, o sinasabi nila, I'm spiritual, but sa atin pong binasa, itinuturo niya dito kung sino yung mga tunay na nakakakilala sa Panginoon. Ang sinasabi ng ating binasa na yung mga taong tunay na nakakakilala sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, but kailangang makita ito sa pamumuhay. Knowing God is more than belief. It's a relationship marked by obedience, love, and walking like Jesus. Kamakailan lamang po, sunod-sunod yung ating mga nababalitaan na nangyayari sa ating kapaligiran. Malalakas na lindol. Kahapon po, dito sa Tarlac, na lindol, Nueva Ecija, nakaramdam din ng lindol. Dahil yung naging epicentrum ng lindol ay nasa bandang Zambales. At napakalapit lamang po natin dito, marami hong nakaramdam. At kahit ako, habang ako po'y nasa parking area kahapon ng SM Rosales, naramdaman ko umuuga po yung kotse. Ilan lamang yung mga nakaramdam ng lindol kahapon. At makikita po natin sa mga iba't ibang sakuna na nangyayari, ang dami hong mga taong tumatawag sa Panginoon. Ang dami nilang sinasabi na kilala namin ang Diyos. But this morning, kailangan may pakita natin sa Panginoon na tayo nga ay tunay na nakakakilala sa Diyos. Paano natin malalaman na tayo nga ay tunay na nakakakilala sa Panginoon? Sa atin pong binasa, there are 4 evidences of knowing God. May 4 na mga ebidensya ng mga tunay na nakakakilala sa Panginoon according to our text, according to the Word of God. Number 1, sa verse 3, ang sabi po dito, we know that we have come to know Him if we keep His command. We must obedient to God. Yung masunurin sa Panginoon. Napakaliwanag ang sinabi niya na kung tayo'y nagsasabing kilala natin ang Panginoon, kinakailangan marunong tayong sumunod sa Kanya. True knowledge of God is shown by keeping His commands. Kapag sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon, kinakailangan matuto tayong sumunod sa mga command ng Panginoon. Kinakailangan matuto tayong sumunod sa mga sinasabi ng Panginoon. Kinakailangan matuto tayong sumunod sa mga salita ng ating Panginoon. True knowledge of God is not just intellectual.
it's relational. True relationship produces obedience, not feelings. Yung tunay na pagkakakilala sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng dunong. Hindi lamang sa pamamagitan ng nalaman natin na ganito ang Diyos, nalaman natin na God is powerful, na napag-aralan mo na God is love, napag-aralan natin na siya ay mabait, He is merciful, mahabagin siyang Diyos, but hindi lamang ganun po yung pagkakakilala natin sa Panginoon, kundi ito po ay nagpapakita ng tunay na relasyon sa Panginoon. Habang nagkakaroon kayo ng relasyon sa Panginoon, doon mo siya mas lalong nakikilala kung sino nga ba talaga ang Panginoon. Kailangan may pakita natin na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. At kapag nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos, doon po natin mas lalong nakikilala ang Panginoon. Why? Ang tunay na pakikipagrelasyon sa Panginoon, nagpupundos ito ng pagsunod sa Kanya. Hindi lamang yung ating nararamdaman. Hindi lamang yung feelings natin na kilala natin ang Panginoon, but because of our relationship sa Kanya, ito'y nagbubunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Yung sinabi po dito sa kanyang masalita na if we keep His commands, yung salitang keep, ibig sabihin continuous, intentional obedience. Nagpapatuloy. Hindi lamang ngayon ka susunod, hindi lamang bukas ka susunod, kundi nagpapatuloy habang ikaw ay nabubuhay, ikaw ay patuloy na sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, sumusunod sa mga salita ng Panginoon, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang salitang keep, ito rin po, ang ibig sabihin ay intentional obedience. Yung may intensyon kang sumunod sa Panginoon. Talagang ginawa mo ito kasi intensyon mo talaga na sumunod sa Panginoon. Iba kasi pag sinabi natin unintentional, yung hindi mo sinasadya, hindi mo na malayan, nakasunod ka na pala. Pero ang intentional, alam mo kung anong mangyayari, alam mo kung anong pwedeng mangyari sa iyo kapag ginawa mo ito, kapag sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon, yun ay intentional. Bagamat alam mo na, pero sumusunod ka pa rin. Kaya dapat po, bilang isang nakakakilala sa Panginoon, unang-unang ebidensya ng taong sinasabing kilala niya ang Panginoon, meron siyang pagsunod sa Diyos. Amen. 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 Marunong tayong sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Marunong tayong sumunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. At marunong tayong sumunod sa salita ng ating Panginoon. Number 2 na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sa verse 4, ang sabi po dito, whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. Ang sinumang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman niya ginagawa ang utos, siya ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa taong yan. Pangalawa, he is not AI. Pag sinabing AI, sikat ngayon itong AI sa mga social media. Bakit? Ang AI, kahit pangit ka, kayang-kaya kanyang pagwapuhin. Kayang-kaya kanyang pagandahin. Sa mga cellphones, na kahit pangit yung background, ito, picturean mo to, pangit, gagamitan mo ng AI, gaganda po yan. Gaganda po ang isang bagay. Gaganda po ang isang tao kapag ginamitan mo ng AI. Kaya minsan, sa mga napapanood natin sa social media, pag hindi ka marunong kumilates, bigla ka na lang maniniwala sa mga nangyayaring na napapanood natin sa social media. Katulad nung kumanta, yung isang matanda, iwan ko, napanood nyo ito. Matanda na
ilang taong nakulong at lumabas sa social media na kumakanta ang matandang ito at ang kanta niya ay ayon sa kanyang karanasan doon sa kanyang pamilya. Ang dami akong napaniwala. May mga kakilala din po akong naniwala doon. Sige, share post nila. Pero, tiningnan ko, walang ganong pangyayari. Kaya minsan dahil sa AI, nagiging fake news ang isang bagay. Dahil sa AI, nagpapanik minsan ang tao na napapanood sa social media. Kaya minsan, itong AI na to, hindi na siya nakakatulong. Nakaka-confuse na siya sa mga tao. Bakit sinabi kong he is not AI? Bakit sinabi kong dapat hindi ka AI? Ang AI kasi nagiging false claim. Ibig sabihin, huwag kang maging sinungaling. Dapat maging makatotohanan ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Ang taong nagsasabi na kilala niya ang Panginoon at hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang taong yan ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So dapat ipakita natin ngayon sa Panginoon kung tunay natin siyang kilala, makita sa atin yung pagiging makatotohanan. Makita sa atin yung pagiging totoo natin sa Panginoon. Makita yung pagiging totoo natin sa Diyos. Yung hindi tayo nagpapanggap sa Panginoon. Alam naman kasi ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay. Alam naman kasi ng Diyos kung ano ang katayuan mo sa buhay. No need na magsinungaling ka. No need na magpanggap kang okay. No need na magpanggap kang maayos. No need na magpanggap kang makatotohanan ka sa harapan ng Panginoon. Sumasamba ka na nga lang sa Panginoon. Naglilingkod ka na nga lang sa Panginoon. Dapat maging totoo lahat ang ating ginagawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Amen. Huwag yung pakitang tao lamang yung ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon. Huwag yung pakita lang tao lamang yung ginagawa nating pagsamba sa Panginoon. But kailangan makatotohanan tayo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kailangan ipakita natin na tayo ay totoo. Words alone are not enough. Yung pagiging sinasabi natin, kilala ko ang Panginoon, hindi lamang yun yung pagiging basihan na kilala natin ang Panginoon, but kinakailangang ipakita natin sa Diyos na tayo nga ay totoo. God's truth cannot dwell in a rebellious heart. Kapag sinabi nating rebellious heart o rebuilding puso, a rebellious heart refuses to acknowledge or submit to God's authority. Kapag sinabi nating rebellious yung ating puso, ibig sabihin, ito ay hindi natin tinatanggap o tinatanggihan nating magpasakop sa kalooban o sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pag sinabi nating rebellious heart is driven by pride. Pag sinabi nating may rebelde kang puso, ang naghari dyan ay ang pride, pagiging mataas. It believes that one's own wisdom and desires are more important than God's commands. Kapag sinabi nating may pride, para bagang sinasabi mo na kung hindi dahil sa akin, wala namang ganyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman naging maayos. Kung hindi dahil sa akin, walang ganyang resulta. Yung lahat ay nagiging dahilan ay sa'yo. Pero pag nagkamali, pag may palpak, sasabihin mo, hindi mo aaminin na ikaw. Pero kapag maganda yung resulta, sinasabi mo, ikaw ang dahilan kung bakit naging maganda yung resulta. Mga kapatid, kapag meron tayong pride,
na sinasabi ng salita ng Panginoon para bagang ipinapakita natin na mas makapangyarihan o mas mataas o mas mahalaga yung ating karunungan kaysa doon sa mga utos o pinapagawa sa atin ng Panginoon. Minsan po, masarap po yung fried. Fried chicken, lahat ng klase ng fried, masarap. Kaya minsan din po, kainin din po natin yung ating pride. Amen? Amen. Huwag tayong maging mapagmataas, lalong-lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Hindi porket pastor ka, hindi porket bishop ka, hindi porket teacher ka, hindi porket ganito yung narating mo sa buhay, mas mataas ka na. At kayang-kaya mo nang atapakan yung mga nakakababa sa'yo. But ang sabi ng Panginoon, kailangan makita sa atin yung pagiging makatotohanan. Yung pagiging totoo natin sa ating mga buhay. Yung puso natin, ipakita natin sa Diyos na maging totoo tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Halimbawa, nasaktan ka ng kaibigan mo, nasaktan ka ng kapatid mo sa Panginoon, kinumusta ka? Kumusta ka kabsat? Kumusta ka kapatid? Huwag kang magpanggap that you are okay. Ayos lang naman, maayos. Sabihin mo, hindi ako okay, nasaktan ako sa ginawa mo. Amen. Kasi habang tinatago mo yon at hindi mo sinasabi sa kanyang katotohanan, you are mapagpanggap. Nagpapanggap kang okay. Pero pag nakatalikod, ang dami mo nang sinasabi. Nangyayari ito sa mga meetings. Alam mo siguro ito ni Kagawad. Pag meetings, kahit saan, sa mga grupo ng mga pastors, pag nagmi-meeting, mag-suggest. Siyempre, sa meeting may mga suggestion. Ngayon, ang gagawin ay pag-aaralan lahat ng mga suggestion kung ano yung mas makakabuti. Ang nangyayari minsan, kapag hindi na-approve yung suggestion ng isa, sasabihin ng isa pagkatapos ng meeting, pinagkaisahan ako. Yung suggestion ko, hindi nila tinanggap, mas gusto nila yung suggestion ng isa. Kasi magkakaibigan sila eh. Nauna kasi sila eh. Matagal na kasi sila sa konseyo, matagal na kasi silang magkakasama. Kaya nagkakampi-kampihan sila. Ganyan ang kadalasan nangyayari. Hindi po masama na mag-suggest. Pero kapag ikaw nag-suggest at hindi po na-approve yung suggestion mo, huwag kang maghimutok, suportahan mo kung ano ang napagkaisahan ng karamihan. Amen? Amen. Minsan din nangyayari, kapag nag-uusap-usap, nagmi-meeting-meeting, hindi nagsasalita. Pero kapag tapos na yung meeting, nag-imutok, bakit ganun yung ginawa nila? Bakit nag-decision sila na hindi man lang tinanong? Nagkakaisa talaga sila. Kakabsat. Pag meeting yun na yung pagkakataon na sabihin mo din kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa loob mo. Pero ibig sabihin, kapag nagsalita ka at ikaw ay hindi nasunod yung gusto mo, huwag maghinanakit. Amen? Amen. Matuto tayong magpasakop, matuto tayong sumunod sa naprobahan ng karamihan. Katulad dito sa church, pag may meeting tayo, may isang program na gagawin, nag-meeting tayo, may suggestion, at hindi nasunod yung suggestion ng isa, ang nasunod yung suggestion ng isa, dapat suportahan po natin yun kung ano yung napagkasunduan nating lahat. Para sa ganon, sa mga susunod, ay mas lalong gaganda pa ang isang programa para sa Panginoon. Amen? Amen. Ang tanong, kumusta po ang ating buhay? Are there some areas of our life na kailangang matanggal yung pride? May mga iba't ibang bang aspeto sa ating buhay na kailangang matanggal yung ating pride.
Kung tunay nga nating kilala ang Panginoon, kailangan huwag kang maging piki. Kailangan maging makatotohanan ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang EI. Kailangan totoo ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlong ebidensya sa verse 5. But if anyone obeys this word, love for God is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. Maturity in God's love. Kinakailangan kapag tunay natin kilala ang Panginoon, kinakailangan lumalago din yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kapag sinabi nating mature, it means to grow, to develop, or be perfected over time. And in the spiritual aspect, it's about becoming more Christ-like, more stable, and more fruitful in how we live and love. Pag sinabi nating maging mature tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon, kinakailangang mas lalo tayong nabubuhay kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon, magiging stable tayo sa ating pananampalataya, magiging stable yung spiritual life na hindi ka pag-ganon-ganon, kailangan magiging matatag ka, anumang sitwasyon, anumang pagsubok ang mapagdaanan mo sa buhay, stable, matatag yung pananampalataya mo sa Panginoon at magiging mabunga yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Hindi yung habang tumatagal ka na nakakakilala sa Panginoon, yung nagiging ubing-ubing ka, nakunada. Nagiging bunjing ka. But habang tumatagal po tayong nagmamahal sa Panginoon, habang tumatagal tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, at habang tayo ay nagiging totoo sa harapan ng Panginoon, kinakailangan nag-i-improve din yung ating pagmamahal sa Panginoon. Lumalago din yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Lumalago yung ating pananampalataya sa Kanya. Our love for God grows deeper as we live according to His commands. Dahil lumalago ang iyong pagkakakilala, lumalago ang pagmamahal mo sa Panginoon, mas lalo mong ini-enjoy na sinusunod ang mga sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Pang-apat at ang panghuling ebidensya. Sa verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sino mang nagsasabi, ang sabi dito, na siya'y nabubuhay para sa Kanya, kinakailangang mabuhay katulad ng ginawa ni Jesus. Pang-apat na ebidensya, walking like Jesus. Walking like Jesus means living as Jesus lived. Mabuhay ng katulad ng naging pamumuhay ng ating Panginoong Hesus. Our daily walk should reflect Christ's examples in character and actions. Ano yung mga naging character at aksyon ni Jesus nung siya nandito sa lupa na nabubuhay? Kailangan makita sa atin yung humility, yung pagpapakumbaba. Kinakailangan makita yung submission natin, yung pagpapasakop natin. Kinakailangan makita yung ating pagsunod. Matuto tayong maipakita yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi si Jesus, nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, bagamat siya ay Panginoon, bagamat siya ay Diyos, pero natuto siyang nagpakumbaba, natuto siyang nagpasakop sa kagustuhan ng kanyang amang nasa langit, at natuto siyang sumunod sa lahat ng sinabi sa kanya ng amang nasa langit, na nagsugo sa kanya dito sa ibabaw ng lupa upang ganapin yung mission na iniatang sa kanya. Walking like Jesus means
abiding in God. Kapag sinabi nating mamuhay tayo katulad ni Jesus, ang ibig sabihin yung nananatili tayo sa Panginoon. Abiding, it means staying connected to Christ. Kapag sinabi natin nag-abide tayo sa Diyos, ibig sabihin, kailangan lagi kang nakakonekta sa Panginoon. Minsan, sa bahay, nagluloko-loko yung internet connection. At kapag nagluloko-loko yung internet connection, napuputol-putol, nawawala-wala yung transaction mo, yung makausap mo, nawawala din. Nadidistract ka sa kaka-scroll sa Facebook mo, nadidistract ka sa panunod mo sa YouTube, dahil paputol-putol yung internet connection. At kahit mayroon kang mobile data, kung hindi stable yung connection ng internet, paputol-putol din. At mabagal ang internet. Ang ibig sabihin, kapag maging maayos yung connection, mabilis yung connection, satisfied ka, yung panunod mo, walang paikot-ikot, hindi pa stop-stop. Di ba sa atin, pag nanonood tayo, tapos mahina yung signal, pa stop-stop, nagsasalita. Na-stop dahil humina yung signal, tapos nagbakbakan na, o yung pinapanood mo, drama, sasampalin na. Dahil humina yung internet, na gano'n na lang, tapos biglang lumakas na naman, nakita mo na lang, dumapo na yung kamay. So, naiirita tayo pag ganon. Ganon din po sa atin. Kapag mahina yung ating koneksyon sa Panginoon, konting pagsubok lang, konting problema lang, nagre-reklamo na tayo sa Panginoon. Pero kapag malakas yung ating pagkakakonekta sa Panginoon, we are abiding in Christ, we are abiding in the Word of God, anumang sitwasyon ng ating buhay na maranasan, anumang problema, anumang pagsubok, hindi ka nagre-reklamo, kundi nagpupuri ka sa Panginoon. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Sinasamba mo ang Panginoon. Amen. Tandaan po natin, lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay na may kapahintulutan ang Panginoon. Ang lahat ng yon ay para sa ating ikabubuti at hindi para sa ating ikakasama. Napakaliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon. Jeremiah 29:11, "For I have known the plans for you, plans to prosper you and not to harm you." Napakaganda sa Tagalog kung sinabi niya, alam ko ang mga panukalang inilaan ko para sa inyo. Panukalang hindi sa ikakasama ninyo, kundi sa ikabubuti ninyo. So yung mga plano sa atin ng Panginoon ay pawang sa mga kabutihan po natin. Hindi nagplano ang Panginoon para sa ikapapahamak ng bawat isa. Hindi nagplano ang Diyos para sa ikakasama ng bawat isa. Kundi ang plano ng Panginoon ay para po sa ating ikabubuti. Kaya bilang isang nakakakilala sa Panginoon, kinakailangan tayo po ay mamuhay katulad ng ginawa ni Jesus nung siya nandito sa ibabaw ng lupa. Nagkaroon siya ng humility, nagkaroon siya ng submission, at nagkaroon siya ng pagpapasako sa Panginoon. Nagkaroon siya ng pagsunod sa Diyos. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng pananatili, matibay na koneksyon sa Ama. Kaya dapat tayo po na nagsasabing kilala natin ang Panginoon, we must obedient. Maging masunurin tayo, maging makatotohanan tayo,
maging malago yung ating pagmamahal sa ating Panginoon at mamuhay tayo katulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesus no siya ay nandito sa ibabaw ng lupa. Tayo na pong lahat ay tumayo. Ang ating buhay ay ebidensya ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yung buhay po natin ngayon, ito'y ebidensya ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Hallelujah. Awitin nga natin, gaano man kalayo ang langit, na kahit ang Diyos ay nasa langit, nandito kayo sa ibabaw ng lupa, ba't lagi nating tandaan, siya pa rin ang ating kalakasan, siya pa rin ang ating patnubay, siya pa rin ang ating kailangan sa ating mabuhay. Hallelujah. Kalapitan at Kaligayahan, dumating man ang pagsubok, ang iiwalay, walang magkukumpara sa pag-ibig mo. gaano man kalayo, gaano man kalayo ang Pag-ibig mo'y para sa lahat. Yes, Lord. Hallelujah. Luluhod kami sa paanan mo At sasamba sa iyo, O Diyos, gaano man kalayo. iyong langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, kalakasan at kaligayahan. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa inyong masalita na ipinakita mo sa amin ang mga apat na ebidensya ng mga taong nagsasabing kilala ka nila. Panginoon, tulungan mo kami ng mga apat na ebidensyang ito ay makita sa aming mabuhay. Holy Spirit, help us to reflect Christ in our lives. Na sa bawat araw, Panginoon, ng aming mabuhay, ang makita sa amin, hindi ang aming mga kahinaan, ang makita sa amin, hindi yung aming mga pagkakamali, ang makita sa amin, hindi yung aming mga pagkukulang, but ang makita sa amin, Panginoon, walang iba kundi ang buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, hindi namin kayang maging matuwid sa harapan sa aming sariling lakas. That's why kailangan namin ng iyong banal na Espiritu na siyang tutulong, gagabay at magpapaalala sa amin. Kailangan namin ng iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin ng mga bagay na dapat naming gawin upang mas lalo kang maparangalan, mas lalo kang malugod sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo rin tanggalin kung may nakikita kang mga pride sa aming mga puso. Patuloy mo itong tanggalin, Panginoon, at palitan ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapagpasakop, at pusong maging masunurin sa inyo, Panginoon. Patuloy mong tulungan ng bawat isa sa amin at patuloy mong kaming gabayan sa bawat araw ng aming mabuhay
whatever decisions naming mga gagawin, Panginoon, gabayan at tulungan mo kami, Holy Spirit, upang sa ganon ay wala kaming pagsisisihan, wala kaming sisisihin sa mga susunod na araw kapag nagkamali ang desisyong aming ginawa, kapag nagkamali o pumalpak ang desisyong aming inisip. Panginoon, tulungan mo kami. Holy Spirit, guide us, teach us kung anong mga bagay na dapat pa namin gawin upang mas lalong malugod ang aming Diyos. Salamat ng marami kayong siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.